Gaano po ba karami na ang naitatalang sunog at sa inyo pong datos, saan po pinakamadalas may sunog? At ano po yung kadalasang cause o yung sanhi? As of March 3 po, January 1 to March 3, 3,202 na po ang naging insidente natin at kumpara po ito nung nakaraang taon, 2,556. So nandun pa rin po tayo sa 25%. And majority po nitong mga insidente ay sa NCR at mga residential. At nakikita po natin sa investigation, lumalabas na tatlong top na causes ay smoking, yan po ang nangunguna, lighted cigarette. Pangalawa po ay open flame from cooking. At pangatlo po, itong electrical ignition. So, doon sa mga nabanggit ninyo, no, na mga usual na cause o sanhi ng sunog, ay nakikita rin po namin sa ating mga balita recently, nagkaroon po ng mga forest fires, no? Kuha lang po kami ng update regarding this. And ano po yung mga paghahanda na ginagawa ng Bureau of Fire Protection para dito? Siyempre po, itong mga forest fires na ito ay isa sa pinaka-challenging na response ng ahensya. Dahil nga po, wala pa naman tayong tinatawag na mga choppers or helicopters to do a firefighting aerial. Ang atin pong sitwasyon ngayon ay inaantay pa rin po natin yung final investigation as to what caused that fire incident. But considering itong extreme hot weather natin, maaari nating masabi na talagang nakakadagdag itong panahon natin sa mabilis na pagkalat nitong ating insidente. Sapat po ba yung ating mga bombero sa hamon po ng sunog sa bansa natin ngayon? When it comes to kagamitan po natin, sa atin pong report na hawak ay 123 na bayan pa po sa buong Pilipinas ang wala pang fire truck. Meaning to say, ito pong mga bayan na ito ay hindi pa nagkakaroon ng fire station, fire truck at personnel. Although may isa po tayo na tinatawag na fire prevention officer. However, itong lugar na ito ay hindi pa naman po based on record nagkakaroon ng insidente or sabihin na natin once in a blue moon. But just the same, ito na po, nakalatag na ang ating BFP modernization, yung RA 11589, na simula ngayong taon hanggang sa ika-10 ay mapupunuan na po itong kakulangan na ito at ganoon na rin yung pagkakaroon natin ng chopper at helicopter. Ano po ulit yung paulit na lang po natin yung timeline nito para po to make sure itong mga lugar po na nabanggit ninyo na may mga kakulangan ay hindi na po natin maantay na magkaroon pa ng sunog tapos wala po tayong magagamit. 10-year program po itong BFP modernization. Program. Yes, so from this year hanggang 2034. Oo, kailangan po na yan po ay babalikan namin yung mga update po per area. Ano pong area yung uunahin? Tinitingnan po natin based on frequency of fire incidents. But more or less ito pong 3 to 5 years makumpleto na po siya, yung 123. Sila po ang priority ngayon sa procurement program. Opo. Ay, Superintendent Annalie, dahil nga po Women's Month ngayon, common knowledge na kapag ang bombero, ang pagbombero pinag-uusapan, panlalaking trabaho. Pero tulad po ninyo, isa po kayong babae na I've met a lot of bombero na mga lady firefighter, nakikita namin ng mga babaeng kumakatawan sa inyong organisasyon. We would like to know po paano at saan po kayo nakakahugot ng inspirasyon bilang babae sa inyong larangan dito po sa male-dominated industry. Well, syempre po, alam naman natin gaano kahirap ang buhay at saka ando na tayo sa tinatawag nating equality. So, ang ating role ngayon sa BFP ay almost equal na rin, halos equal na rin sa mga males natin, male counterpart. In fact, we have one fire station in Caraga na manned by all females, from the driver to the nozzleman.
Yes. So, ito pong ating mga women firefighters ay nandun din ang determination to do public service. Alright, nako. Marami po tayo gustong itanong sa inyo. But unfortunately, we don't have much time. Maraming salamat po sa inyong oras. Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.